Nang ikinulong kami ng sarili kong anak sa silong ng sarili naming bahay, ang hiya at dangal ko ang natanggal sa akin. Para kay Dennis at Ara, kami ng aking asawang si Chion, ay ilang taon akong naging ilaw ng tahanan. Pero, baliwala pala. Pero hindi nila alam ang sikreto na nakatago sa likod ng pader na iyon. Isang lihim na yaman, hindi pera, kundi impormasyon na sisira sa kaniyang pangalan at negosyo. Ang trump card ng lolo na akala nila ay wala ng silbi. Ibabalik ko ang dangal namin at magtuturo ako ng leksyon na hindi nila makakalimutan. Kung nakaranas ka na rin ng ganitong kasuwapangan, i-like at i-share mo ito. Kwentuhan mo ako sa comments. Saan ka nanonood? Kumusta mga minamahal kong tagapakinig? Salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon. Bago ko simulan ang aking kwento, malaking pasasalamat kung maaari kayong mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig. Anong probinsya o bayan man yan. Nakakabuti talaga sa loob ko na malaman kung gaano kalayo ang naaabot ng ating mga kwento. Sana ay magustuhan ninyo ang pakikinig. Ang lumang bahay mansyon na ito ay humihinga na ng mahigit isang siglo. Itinayo noong 1922 nang nag-ampon sa akin si Don Enrique Kiko Alcantara at nakatayo ng buong dangal sa isang makasaysayang distrito ng aming lungsod. Mahigit 43 taon ko nang tinatawag itong tahanan. Si Sion, Isidora at ako ay lumipat dito bilang bagong kasal, bata pa at puno ng pangarap. Dito namin pinalaki ang aming anak na si Dennis na pinanood namin siyang maglakad sa makintab na sahig na kahoy. Saksi ang bahay na ito sa tuwa namin nang mag-graduate siya, sa pagmamalaki namin nang magsimula siya ng sarili niyang negosyo, at sa kaligayahan namin nang iuwi niya si Ara bilang asawa niya. Ngunit, 3 taon na ang nakalipas mula nang lumipat sila at nagsimula kaming masakal. Nagsimula ang lahat ng inatake sa unang pagkakataon si Sion. Iminungkahi ni Dennis na lumipat sila sa master suite sa itaas para makatulong daw. Pansamantala lang, Tay, sabi niya. Kaya lumipat kami sa lumang study room ni Don Enrique sa ibaba para hindi na kailangan pang umakyat sa hagdanan si Sion. Ang pansamantala ay naging permanente. Ang mga gamit nila ay sumakop sa bawat sulok. Ang mamahaling perfumes ni Ara ay pumalit sa simpleng lavender sachets ni Sion. Ang malakas nilang usapan tungkol sa pera ay umalingaw-ngaw sa mga kwartong dati tanging mahihinang boses lang ang nakilala. Ang umagang ito ay nagsimula tulad ng iba. Nagising ako bago sumikat ang araw para ihanda ang gamot ni Sion at ang almusal niya. Halos hindi na siya makapagsalita mula nang inatake siya sa pangalawang pagkakataon. Ngunit nagniningning pa rin ang kaniyang mga mata kapag binabasahan ko siya ng tula. Naghahanda ako ng soft scrambled eggs niya nang lumitaw si Ara sa pinto. Amoy ospital na naman, sabi niya. Hindi man lang itinago ang pandidiri niya. Nakasuot siya ng silk robe na mas mahal pa yata sa buwan ng sweldo ng karamihan. Carding, Wilder, hindi ka ba pwedeng magluto ng normal na pagkain? Ang bahay na ito ay palaging amoy matandang may sakit. Hindi ako nagsalita, patuloy lang ako sa paghalo ng itlog. Nagugustuhan ito ng biyenan mo. Madali niya itong lunukin. Hindi naman talaga siya kumakain, patuloy ni Ara habang nagsasalin ng mamahaling kape. Sabi ni Dr. Cruz, baka kailanganin na niya ng feeding tube sa lalong madaling panahon. Bakit pa magkukunwari? Ang kaswal na kalupitan sa boses niya ay nagpahigpit sa dibdib ko. Hindi nagpakita ng totoong pagmamalasakit ang babaeng ito kay Chion. Para sa kaniya, ang asawa ko ay isa lamang istorbo, isang balakid sa lifestyle na sa tingin niya ay karapat-dapat niyang makuha sa sarili naming bahay. Dinala ko ang tray ng almusal sa silid tulugan namin kung saan nakaupo si Chion, nakasandal sa mga unan, nakatingin sa hardin na sabay naming itinanim mga dekada na ang nakalipas. Nanginginig ang kamay niya habang tinutulungan ko siyang kumain, ngunit nakayanan niya pa ring ngumiti ng bahagya. Sa sandaling iyon, napapalibutan ng liwanag ng umaga at ng sampagitan na namumukadkad sa labas. Naramdaman ko ang isang kislap ng dati naming kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay isang luho na hindi na namin kayang abutin. Narinig ko ang mga yabag sa itaas. Gising na si Dennis, at maya-maya lang ay makikisalo na siya kay Ara sa kusina. Magbubulungan sila tungkol sa mga bagay na akala nila
ay hindi ko naririnig. Tungkol sa halaga ng ari-arian, sa batas ng mana, at sa pabigat ng matatandang magulang. Ang mga salita nila ay mas matalas pa sa kutsilyo. Habang nakaupo ako sa tabi ni Chion, hawak ang marupok niyang kamay, wala akong ideya na ito na ang huli naming normal na umaga. Makalipas ang 1 oras, tumahimik na ang mga yabag sa itaas. Narinig ko ang mga nagbubulungang boses, pagkatapos ay ang sinadyang pagbaba ng mga yabag sa malaking hagdanan. Nauna si Dennis na nakasuot ng makintab na navy suit, kasunod si Ara na nakasuot ng tailored dress na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buwanang gastos ng karamihan ng pamilya sa pagkain. Ang pagpasok nila sa silid kainan ay mayroong nakakabalisang intensyon na nagpahigpit sa sikmura ko. Hindi ito ang karaniwan nilang kaswal na paglalakad sa bahay, parang orchestrated ito. Hilahin ni Dennis ang upuan sa dulo ng mahogany na mesa, ang lumang upuan ni Don Enrique. Bago magsalita sa profesional, walang emosyong tono na ginagamit niya sa mga client niya. Tay, kailangan nating mag-usap. Seryoso. Umupo si Ara sa tabi niya, pinag-cruise ang kanyang may manicure na kamay, nagniningning ang mga mata sa predatory glint na alam ko na. Naghanda sila. Tungkol ito sa bahay, sabi ni Dennis, hindi pa rin tumitingin sa akin. Sa kalagayan ni nanay at sa lahat ng mangyayari. Iniisip na namin ang tungkol sa sitwasyon ng mana, ang bureaucracy, ang legal na gulo, kapag dumating na ang panahon. Isang lamig ang kumalat sa akin, hindi dahil sa sinasabi niya, kundi dahil sa kaswal na paraan ng pagbigkas niya. Sumandal si Ara, may halong artipisyal na pag-aalala ang boses. Gusto naming tulungan kayo na maiwasan ang mga problema sa huli. Kailangan mo nang ilipat ang bahay kay Dennis ngayon. Isang simpleng gift deed, formalidad lang. Iniabot niya ang isang folder sa mesa. Sa loob ay may mga opisyal na dokumento na filled out na. Patunay na plinano nila ito ng ilang linggo. Ang bahay ay nagkakahalaga ng mahigit 45 milyong piso, 45,000, dagdag ni Dennis. Ito ang magpapaiwas sa atin sa probate. Walang government interference. Hindi ko ginalaw ang mga papel. Hindi. Ang salitang iyon ay pumutok sa kwarto. Nawala ang ngiti ni Ara. Anong ibig mong sabihin? Hindi? Tinutulungan ka na nga namin. Gusto mo bang ang sarili mong anak ang haharap sa mga opisina ng gobyerno kapag hindi mo na kaya? Naiintindihan ko ang lahat, sabi ko. Hawak ang tingin niya. At iyan ang dahilan kung bakit ang sagot ay hindi. Namula ang mukha ni Dennis. Nakatira kami dito. Nag-aalaga sa inyo. Nagbabayad para sa gamot ni nanay. Halos amin na ang bahay na ito. Nakatira ka sa bahay ko, pagtatama ko. At ako ang nag-aalaga sa nanay mo. Biglang tumayo si Dennis, umugong ang upuan niya. Maging makatwiran ka, kailangan ni nanay ng professional care. Isang kilalang nursing home sa labas ng city, 250,000 piso, 250,000 bawat buwan. 24 oras na staff. Maaari mo siyang bisitahin tuwing weekend. Ang pagtataksil ay mas matalim pa sa anumang talim. Nag-imbestiga na pala sila ng mga lugar, plinano na ang pag-alis namin sa sarili naming tahanan. Gusto mo kaming itapon sa isang bodega, mahina kong sabi. Gusto namin kung ano ang pinakamainam para sa lahat, singhal ni Ara. Nagiging makasarili ka. May karapatan si Dennis sa bahay na ito. Dala niya ang pangalang Alcantara. Mayroong maitim na kislap sa mga mata ni Dennis. Tama na. Tapos na ang pagtatalo. Hinawakan niya ang braso ko, hindi masakit ngunit may autoridad at kinaladkad ako patungo sa pinto ng silong. Sa edad na 72, hindi ko kayang tapatan ang lakas niya. Dennis, anong ginagawa mo? Sigaw ko. Amin na ang bahay na ito. Sigaw niya, itinulak ako pababa sa matarik na hagdanan. Sumara ang pinto ng malakas at nilock ang bolt. Sa dilim, ang natira lang ay ang paghinga ko at ang takot na ungol ni Sion. Kami ay naging bilanggo sa sarili naming tahanan. Ang silong ay naging libingan ng mga nakalimutang alaala. Ang malamig na pader na bato ay dumidiin sa paligid namin at ang amoy ng dampness mula sa mga dekada ay pumuno sa baga ko. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang manipis na siwang sa ilalim ng pinto sa itaas na nagpapailaw sa lahat ng bagay sa isang nakakatakot na takip silim.
Nanginginig si Chion sa tabi ko sa magaspang na baitang na kahoy. Ang paghinga niya ay mababaw at hirap. Binalot ko ang aking braso sa payat niyang balikat. Ramdam ko kung gaano siya kapayat mula nang inatake siya sa pangalawang pagkakataon. Magiging maayos ang lahat, mahal, bulong ko. Kahit na ang mga salita ay tila hungkag sa konkretong bilangguang ito. Babalik din sila sa katinuan. Ngunit pagkatapos ay narinig ko ang tunog na nagwasak sa aking pag-asa. Ang pagsara ng mga pinto ng kotse, ang pag-andar ng engine, ang tunog ng gravel habang umaatras sila sa driveway namin. Umalis sina Dennis at Ara, iniwan kami dito. Nakakulong sa sarili naming silong tulad ng mga discarded furniture. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Walang yabag sa itaas, walang boses, tanging ang patuloy na pagtulo ng condensation at ang takot na paghinga ni Chion. Kami ay tuluyang nag-iisa. Ang mga oras ay gumapang. Namamanhid na ang binti ko mula sa pagkakaupo sa matitigas na baitang, ngunit hindi ako nangahas na lumayo kay Chion. Mahimbing siyang natutulog, paminsan-minsan ay nagigising na may maliit na tunog ng pagkalito. Sa bawat pagkakataon ay hinahaplos ko ang kaniyang kulay abong buhok at binubulungan ng reassurances. Kahit hindi ako naniniwala sa sarili ko, hindi na ginamit ang silong na ito para sa imbakan sa loob ng maraming taon. Ang mga bahay gagamba ay nakabitin sa mga sulok na parang funeral shrouds. Ito ang lugar kung saan dating itinatago ni Don Enrique ang kaniyang koleksyon ng alak. Ngayon, parang isang libingan ito. Habang lumalalim ang dilim, lumabo ang siwang ng liwanag sa ilalim ng pinto. Malapit na kaming maging ganap na dilim. Ang ideya ay nakakatakot sa akin, hindi para sa sarili ko, kundi para kay Chion. Sa kalituhan niya, baka magpanik siya sa sobrang dilim. Doon ko naalala ang mga salita ni Don Enrique. 18 taong gulang ako nang dalhin niya ako dito sa loob lang ng ilang buwan pagkatapos niya akong ampunin. Ipinapakita niya sa akin kung nasaan ang water shut-off valve. Ipinapaliwanag ang lumang sistema ng kuryente, ngunit huminto siya sa dulo ng pader, ang isa na gawa sa magaspang na bato. Carding, Wilder, sabi niya. Hindi karaniwan ang seryoso niyang boses. Mayroon ditong kailangan mong malaman, isang bagay para sa pinakadesperadong mga pagkakataon. Idiniin ng kaniyang may kulubot na kamay ang isang partikular na bato. Itinuro sa akin ng totoong tatay mo na ang isang tao ay dapat laging may huling alas na gagamitin. Ipinapangako mo sa akin na aalalahanin mo ang lugar na ito. Bata pa ako at walang atensyon, mas interesado sa pagsisimula ng bago kong buhay kaysa sa paninirahan sa lumang sikreto. Ngunit ngayon, 43 taon na ang lumipas, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw ng malinaw. Desperate times. Kung hindi ito desperado, ano pa? Chion! Mahal, kailangan kong tingnan ang isang bagay, bulong ko. Tinutulungan siyang sumandal sa railing ng hagdan. Manatili ka lang dito, ilang feet lang ako. Tumayo ako sa nanginginig na mga binti at naglakad ng maingat sa hindi pantay na sahig. Naghahanap ako ng anumang hindi karaniwan. Karamihan sa mga bato ay sementado ng matatag, ngunit pagkatapos ay nakita ng mga daliri ko ang hinahanap ko. Ang isang bato ay iba. Gumagalaw ito ng bahagya sa ilalim ng presyon, na parang maingat itong niluwagan at ibinalik ng maraming beses sa loob ng mga dekada. Bumilis ang tibok ng puso ko habang idiniin ko ng mas malakas. Naramdaman itong sumuko na may mahinang tunog ng paggiling. Pumasok ang bato, inihayag ang isang maitim na guwang sa likod nito. Inabot ko ang nakatagong espasyo, nanginginig ang mga daliri ko sa pag-asa at takot. Ang nakita ko ay maliit, parihaba at malamig sa paghawak. Maingat ko itong inilabas. Isang lumang lata ng iyong sikat noong bata pa ako. Ang ibabaw nito ay tarnished na sa katagalan, ngunit nakikita ko pa rin ang kupas ng mga letra. Lucky Strike. Ano yan? Ang boses ni Chion ay halos bulong mula sa kabilang dulo ng silong. Hindi ko pa sigurado, mahal, tawag ko, kahit na bumilis ang pulso ko. Ano man ang itinago ni Don Enrique dito, sapat itong mahalaga upang itago sa loob ng mahigit 4 na dekada. Nahanap ko ang lumang toolbox ni Don Enrique malapit sa hagdan. Kinalkal ko ito hanggang sa mahanap ng mga daliri ko, at sa loob sa kabutihang palad ay isang maliit na flashlight na gumagana pa rin.
Nakatutok ang mahinang sinagsalata. Ang takip ay nakadikit ng mahigpit dahil sa katagalan at kahalumigmigan, ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, sa wakas ay bumukas ito na may mahinang click. Sa loob, nakabalot sa oiled cloth, ay may mga papel. Mga lumang papel, naninilaw na sa panahon, ngunit nababasa pa rin. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuklat ko ang unang dokumento. Ito ay isang birth certificate, ngunit hindi sa akin. Hindi bababa sa hindi ito ang alam ko. Ang isang ito ay may pangalan na nagpalamig sa dugo ko. Marcus Thompson. Ipinanganak sa Atlanta, Georgia. Sa parehong araw ng aking kaarawan. Ang pangalan ng ina ay Sarah Thompson. Ama ay William Thompson. Ngunit habang binubuklat ko ang pangalawang dokumento, ang imposible ay naging hindi maikakaila. Ito ay isang adoption decree, opisyal at may stamp. Si Marcus Thompson, 6 na buwan ang edad, ay inampon ni Henry Ashford, Don Enrique Alcantara, isang balo na doktor ng Savannah. Ang bagong pangalan ng bata, Wilder Ashford, Ricardo Alcantara. Ang buong pagkakakilanlan ko, lahat ng akala ko ay alam ko tungkol sa sarili ko, ay gumuho sa sandaling iyon. Hindi ako ang pamangkin ni Don Enrique na inampon matapos mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente. Ang kwento na sinabi sa akin sa buong buhay ko. Ako si Marcus Thompson, inampon mula sa mga estranghero. Ang pangatlong dokumento ay isang liham na isinulat sa pamilyar na sulat kamay ni Don Enrique. Aking mahal na anak, kung binabasa mo ito, ang desperadong mga kalagayan ang nagdala sa iyo sa taguan na ito. Ang iyong ama, si William Thompson, ay Chief of Staff ng Gobernador, isang napakatalinong tao na naglingkod sa kaniyang estado ng may dangal. Ngunit noong 1952, inakusahan siya ng pagbebenta ng classified information, pagtataksil sa mga lihim ng militar. Kilala ko si William ng personal bilang doktor ng mansyon ng gobernador at hinding-hindi ako naniwala sa mga akusasyong iyon. Ngunit ang iyong ama ay naging scapegoat. Nagpakamatay siya sa bilangguan sa halip na magtiis ng isang pampublikong paglilitis na sisira sa kaniyang pamilya magpakailanman. Ang iyong ina, si Sarah, ay naiwan na walang anuman kundi kahihiyan at isang sanggol na ang pangalan ng ama ay naging lason sa politika ng Georgia. Inalok ko na ampunin ka upang ibigay sa iyo ang aking pangalan at proteksyon. Ang pangalang Thompson ay susundan ka na parang anino. Isasara ang mga pinto na bubuksan ng pangalang Alcantara. Ingatan mo ang sikretong ito, anak ko. Mayroong mga gagamit nito upang sirain ang lahat ng binuo mo. Nataranta ang isip ko sa mga implikasyon. Lahat. Ang kasal ko kay Sion, ang pagtanggap sa akin sa mga social circles ng lungsod, ang mga koneksyon ko sa negosyo. Maging ang pagmamalaki ni Dennis sa legacy ng Alcantara. Lahat ng ito ay itinayo sa isang pundasyon na maaaring gumuho kung ang katotohanan ito ay lumabas. Carding, Wilder. Ang boses ni Tion ay mas malakas na ngayon, nag-aalala. Ano ang sinasabi niyan? Nanginginig ang flashlight sa kamay ko habang pinapanood ko ang mukha ni Tion na pinoproseso ang nakikita niya. Ang mga mata niya ay lumipat mula sa birth certificate patungo sa mga adoption papers, pagkatapos ay sa liham ni Don Enrique. Nakita ko ang sandali na nagkaroon siya ng pag-unawa. Bahagyang bumukas ang bibig niya at tumingin siya sa akin na parang nakakita ng estranghero. Marcus Thompson, bulong niya, halos hindi marinig ang boses niya. Hindi ka talaga si Ricardo Alcantara. Maingat kong ibinaba ang flashlight. Ang sinag nito ay lumikha ng isang maliit na bilog ng liwanag sa aming madilim na bilangguan. Hindi, mahal, hindi ako. Ang mga salitang iyon ay tila kakaiba sa dila ko, na parang nagtatapat ako ng isang krimen na hindi ko alam na nagawa ko. Kadarating ko lang din nito ngayon, habang binabasa ang liham ni Don Enrique. Kasing gulat mo ako. Inabot niya ang nanginginig na kamay para hawakan ang mukha ko. Ang mga daliri niya ay sinusundan ng pamilyar na mga linya na kilala niya sa loob ng mga dekada. Ano ang sinabi sa iyo ni Don Enrique habang lumalaki ka? Anong mga kasinungalingan ang pareho nating pinaniwalaan? Humigpit ang dibdib ko habang inaalala ko ang maingat na binuong kwento. Sinabi niya sa akin na ang mga magulang ko
ay malalayong kamag-anak niya. Mabubuting tao na namatay sa isang aksidente nang 6 na buwan pa lang ako. Sabi niya, inampun niya ako dahil dapat magmalasakit ang pamilya sa pamilya. Hinding-hindi ko iyon kinuwestiyon. Bakit ko kukuwestiyonin? At ngayon? Tanong niya. Halos bulong lang ang boses niya. Ngayon, napagtanto ko na ang lahat ng akala ko ay alam ko tungkol sa sarili ko ay isang kasinungalingan. Kinuha ko muli ang liham ni Don Enrique. Nanginginig ang mga kamay ko. Ayon dito, ang totoong ama ko ay si William Thompson, Chief of Staff ng Gobernador. Ngunit inakusahan siya ng pagbebenta ng mga lihim ng militar, ng pagtataksil sa estado. Accused Chion. Sinabi ni Don Enrique na hinding-hindi siya naniwala sa mga akusasyon na si William ay naging scapegoat, ngunit hindi na iyon mahalaga. Nagpakamatay si William Thompson sa bilangguan sa halip na harapin ang isang pampublikong paglilitis. Ang pangalan niya ay naging lason sa politika ng Georgia. Tahimik si Chion sa loob ng mahabang sandali. Sinisip-sip ang bigat ng ibig sabihin nito. Kaya, iniligtas ka ni Don Enrique. Iniligtas niya ako mula sa pagiging anak ng isang taong binansagang traidor. Ngunit itinayo rin niya ang buong buhay ko sa isang kasinungalingan. Ang kasal natin, ang negosyo ko, ang lugar natin sa lipunan, lahat ng ito ay umiiral dahil naniniwala ang mga tao na ako ay isang Alcantara, hindi isang Thompson. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Tanong niya, kahit na nakikita ko sa mga mata niya na nagsisimula na siyang makaunawa. Ibig sabihin, meron tayong isang bagay na hindi alam ni Dennis. Dahan-dahan kong sabi, nabuo ang plano sa isip ko. Inilaan niya ang buong buhay niya sa pagiging proud sa pangalang Alcantara. Itinayo niya ang kaniyang negosyo sa investment batay sa reputasyong iyon. Ang kaniyang mga client ay mga politiko, mga matatandang pamilya na labis na nagpapahalaga sa angkan at dangal. Isang mabagal na pag-unawa ang kumalat sa kaniyang mukha. Kung malaman nila na siya ang apo ni William Thompson, guguho ang negosyo niya ng magdamag. Walang politiko ang magtitiwala sa kaniya sa kanilang financial information. Walang elite family ang hahayaan siyang hawakan ang kanilang kayamanan. Ang mga tao na nililigawan niya ang tatalikod sa kaniya. At wala siyang ideya, huminga siya. Wala man lang. Para sa kaniya, kami ay matatanda lang na nakaharang sa kaniyang mana. Akala niya ang pangalang Alcantara ang nagbibigay sa kaniya ng karapatan sa lahat, sa bahay na ito, sa respeto, sa social standing. Ngunit ang lahat ng ito ay itinayo sa maingat na binuong kasinungalingan ni Don Enrique. Tiningnan ko ang mga papel na nakakalat sa paligid namin. Pagkatapos ay bumalik sa mukha ng asawa ko. Kung gusto ng anak namin na tratuhin kami na parang bilanggo sa sarili naming tahanan, baka oras na para malaman niya kung ano ang pakiramdam ng tunay na consequences. Ang bigat ng 43 taon ng palilinlang ay dumapo sa balikat ko. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, naramdaman ko ang isang bagay maliban sa kawalan ng pag-asa. Naramdaman ko ang kapangyarihan. Sa itaas namin, umugong ang sahig na kahoy. Malakas na yabag ang tumawid sa kusina, pagkatapos ay lumipat patungo sa pinto ng silong. Tumalon ang puso ko sa lalamunan ko. Babalik sila, bulong ko. Mabilis na tinipon ang mga papel at isinuksok ang mga ito pabalik sa lata ng tabako. Ang mabigat na bolt ay gumalaw sa metal at biglang bumaha ang liwanag sa aming madilim na bilangguan. Nakita si Dennis sa doorway. Ang mahal niyang suit ay may lukot mula sa anumang ginawa niya habang nakaupo kami sa silong sa loob ng ilang oras. Sa likod niya, lumitaw si Ara na may halong kuryosidad at pandidiri. "Oh, ano?" tanong ni Dennis. Mayabang ang boses. "Nagkaroon na ba kayo ng sapat na oras para pag-isipan ang aming alok?" Tinulungan ko si Sean na tumayo. Ramdam ko kung gaano siya kahina mula noong pagkabilanggo namin. Nanginginig ang mga binti niya at naririnig ko ang hirap sa paghinga niya. "Dennis," sabi ko, hinayaan ang pagod at pagkatalo na kulayan ang boses ko. "Ang nanay mo, kailangan niya ng medical attention. Ang stress, ang malamig na hangin diyan. Pakiusap, hayaan mo akong tawagan si Dr. Cruz." Lumapit si Ara, lumiwanag ang mukha niya sa parang totoong pag-aalala. "Diyos ko, inatake na naman ba siya? Hindi namin siya pwedeng biglang bumagsak na lang dito." "Hayaan mo akong tumawag lang," nagmakaawa ako. Sinusuportahan ang bigat ni Chon laban sa balikat ko.
Alam ni Dr. Cruz ang kalagayan niya. Kailangan siyang ma-examine. Tiningnan kaming dalawa ni Denise sa loob ng isang sandali. Malinaw na tinitimbang ang mga opsyon niya. Ang isang may sakit na biyenan ay ang huling bagay na gusto niyang makita. Sige, sabi niya sa wakas. Isang tawag, ngunit mabilis at walang kalokohan. Ibinigay niya sa akin ang cellphone niya, maingat na pinanood habang dinadial ko. Ngunit ang numerong tinawagan ko ay hindi si Dr. Cruz. Ito ay isang naisaulo ko mula sa isang business card na itinago ko sa wallet ko sa loob ng 3 taon. Isang abogado na espesyalista sa complex family disputes. Fairchild at Associates, ang matalas na sagot. Opo, si Ricardo Alcantara po ito, sabi ko. Pinapanatili ang boses ko na matatag at clinical. Kailangan ko ng urgent consultation tungkol sa isang medical directive para sa asawa ko. Maaari ko bang makita si Ginoong Paz, Fairchild, ngayong hapon? Bahagyang nag-relax si Dennis. Nakarinig ng parang isang routine medical appointment. Wala na ring interest si Ara at sinusuri na ang kaniyang mga kuko. Opo, Ginoong Alcantara, sagot ng receptionist. May opening si Ginoong Paz mamayang ika-4. Ipapareserba ko na po ba kayo? Opo, salamat. Dadalhin ko ang lahat ng kinakailangang dokumentasyon kasama ko. Tinapos ko ang tawag at ibinalik ang telepono kay Dennis. Gusto ni Dr. Cruz na makita ang medical records at insurance information niya. Kailangan kong tipunin ang ilang paperwork at makipagkita sa kanya ngayong hapon. Mabuti, sabi ni Dennis, ibinulsa ang telepono niya. Baka ngayon ay magsimula ka ng maging makatwiran tungkol sa kung ano ang pinakamainam para sa lahat. Baka nga, mahina kong sagot. Tinutulungan si Chion patungo sa silid tulugan namin. Baka nga. 3 oras makalipas, nakaupo ako sa tapat ni Atty. Ricardo Paz, Reginald Fairchild, sa kaniyang opisina sa downtown. Siya ay isang lalaki na nasa edad 50s na may steel gray hair at matatalim na mata na walang pinalampas. Dala ko ang lata ng tabako ni Don Enrique at ngayon ang mga nilalaman nito ay nakakalat sa kaniyang makintab na mahogany desk. Pinag-aralan ni Atty. Paz ang birth certificate, ang mga adoption papers, at ang liham ni Don Enrique na may focused intensity ng isang siruhano. Nang tumingin siya sa wakas, mayroong predatory na ngiti sa kaniyang labi. Ginoong Alcantara, o dapat ko bang sabihin Ginoong Thompson, napakabuti nito, sabi niya, sumandal sa kaniyang leather chair. Itinayo ng anak mo ang buong negosyo niya sa investment, batay sa mga relasyon sa politikal na elite ng lungsod, hindi ba? Opo, sagot ko. Ang client list niya ay parang who's who ng gobyerno at mga matatandang pamilya at nagtitiwala sila sa kanya dahil naniniwala sila na siya ay nagmula sa marangal na lahi ng Alcantara. Eksakto, lumawak ang ngiti ni Atty. Paz. Kung gayon, Ginoong Thompson, naniniwala ako na mayroon na tayong lahat ng kailangan natin. 1 linggo makalipas, nakaupo ako sa aming sala, nagbabasa ng pahayagan, nang tumunog ang doorbell. Sa pamamagitan ng kurtina, nakikita ko ang isang itim na sedan na nakaparada sa driveway namin. Mamahalin, propesyonal, ang uri ng kotse na nangangahulugang seryosong negosyo. Nakatayo si Atty. Ricardo Paz sa aming porch, impeccably dressed sa isang charcoal suit at may dalang leather briefcase. Sa likod niya ay nakatayo ang isang mas batang lalaki sa isang pantay na matalas na suit, malinaw na isa pang abogado. Ginoong Alcantara, sabi ni Atty. Paz, na may bahagyang pagtango. Naniniwala ako na mayroon kaming mga dokumento na i-deliver. Ang tunog ng mga yabag sa hagdan ay nagsabi sa akin na narinig ni Dennis ang doorbell. Lumitaw siya sa hallway, inaayos ang kaniyang kurbata, malinaw na curious tungkol sa aming hindi inaasahang mga bisita. Sumunod si Ara, ang mukha niya ay nagpapakita na ng kahina-hinalang pag-aalala. Maaari ko ba kayong tulungan mga Ginoo? Tanong ni Dennis, humakbang pasulong na may tiwala ng isang lalaki na naniniwala na sa kaniya ang lahat ng nakikita. Dennis Alcantara? Tanong ni Atty. Paz. Kahit na ang tono niya ay nagpapahiwatig na alam na niya ang sagot. Tama yan at kayo ay Reginald Paz, abogado.
Kinakatawan ko ang legal na interes ng aktwal na may-ari ng ari-arian na ito. Binuksan niya ang kaniyang briefcase ng may practiced efficiency at inilabas ang isang makapal na Manila envelope. Ito ay para sa iyo. Kinuha ni Dennis ang envelope na may halatang pagkalito. Pinunit ito ng may kaswal na kayabangan. Pinanood ko ang mukha niya habang nagsimula siyang magbasa. Nakita ang eksaktong sandali nang ang pagkalito ay naging pagdududa. Pagkatapos ay naging panic. Eviction notice, bulalas niya, pumutok ang boses niya. Ano ang ibig sabihin nito? Inagaw ni Ara ang mga papel mula sa kaniyang mga kamay. Ang mga mata niya ay scanning sa legal na lingwahe na may lumalaking alarma. Nagsasabi ito na ang bahay ay pag-aari ni Ricardo, hindi sa iyo. Sinasabi nito na ang deed of gift mo ay pandaraya. Ikinalulungkot ko, sagot ni Attorney Paz ng may profesional na kalmado. Ang aming investigation ay nagbunyag na ang dokumento na ipinakita ninyo bilang isang lehitimong transfer ng pagmamay-ari ay sa katunayan ay isang forgery na mahinang ginawa. Ang notary na ang selyo ay lumilitaw sa inyong mga papel ay namatay 2 taon bago ang di umano'y petsa ng paglagda. Imposible iyan, sabi ni Dennis, ngunit ang boses niya ay walang paninindigan. Ang mas nakababahala, patuloy ni Attorney Paz, ang boses niya ay nagiging mas matalas, ay ang attempted fraud na ito ay naglalabas ng seryosong mga katanungan tungkol sa legal na standing ng inyong pamilya sa komunidad na ito. Mga katanungan na maaaring mangailangan ng isang ganap na pampublikong investigasyon sa inyong genealogical background, ang inyong tunay na pamana, ang inyong karapatan na gamitin ang pangalang Alcantara sa inyong mga transaksyon sa negosyo. Ang kulay ay ganap na nawala sa mukha ni Dennis. Ano ang pinagsasabi mo? Ang tinutukoy ko ay ang uri ng investigation na magiging front page news sa pahayagan, Ginoong Alcantara. Ang uri na babasahin ng inyong mga business partner at client habang nagkakape. Ang uri na naglalabas ng hindi komportabling mga katanungan tungkol sa angkan at dangal ng pamilya. Hinawakan ni Ara ang braso ni Dennis. Ang mga kuko niya ay bumaon sa mahal niyang suit jacket. Anong genealogical background? Mayroon kayong 30 araw para lisanin ang premises. Pagtatapos ni Atay Paz, isinara ang kaniyang briefcase. Habang naglalakad ang mga abogado pabalik sa kanilang sedan, napansin kong nanginginig ang mga kamay ni Dennis habang inilalabas niya ang kaniyang cellphone. Ang mga business partner ko, sabi niya. Hungkag ang boses niya. Magtatanong sila. 3 araw makalipas, puno ang aming sala ng mga tao na hindi ko nakita sa loob ng mga buwan, marahil mga taon. Tumawag si Dennis ng emergency family meeting at ang pagmamadali sa boses niya ang nagdala sa kanila. Si Cousin Peter, ay nakaupo ng matigas sa aming antik na sofa. Ang asawa niyang si Mary, ay nasa tabi niya. Hawak ang kaniyang pitaka na parang kalasag. 2 sa mga business partner ni Dennis, mga lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, na karaniwan ay tinatrato ako ng may magalang na paggalang, ang sumasakop sa mga silya malapit sa fireplace. Ang kapaligiran ay makapal sa tensyon at bahagyang nakatagong panic. Nakikita ko ito sa mukha ni Dennis, ang paraan ng bahagyang panginginig ng mga kamay niya habang nagpapabalik-balik siya sa harap ng lumang mahogany bookshelf ni Don Enrique. Si Ara ay nakaupo sa gilid ng isang ottoman. Ang karaniwan niyang composure ay basag na parang sirang salamin. 1 linggo makalipas, nakaupo ako sa aming sala, nagbabasa ng pahayagan, nang tumunog ang doorbell. Sa pamamagitan ng kurtina, nakikita ko ang isang itim na sedan na nakaparada sa driveway namin. Mamahalin, profesional, ang uri ng kotse na nangangahulugang seryosong negosyo. Nakatayo si Atty. Ricardo Paz sa aming porch, impeccably dressed sa isang charcoal suit at may dalang leather briefcase. Sa likod niya ay nakatayo ang isang mas batang lalaki sa isang pantay na matalas na suite, malinaw na isa pang abogado. Ginoong Alcantara, sabi ni Atty. Paz na may bahagyang pagtango. Naniniwala ako na mayroon kaming mga dokumento na i-deliver. Ang tunog ng mga yabag sa hagdan ay nagsabi sa akin na narinig ni Dennis ang doorbell. Lumitaw siya sa hallway, inaayos ang kaniyang kurbata.
Malinaw na curious tungkol sa aming hindi inaasahang mga bisita. Sumunod si Ara, ang mukha niya ay nagpapakita na ng kahina-hinalang pag-aalala. "Maaari ko ba kayong tulungan, mga Ginoo?" Tanong ni Dennis, humakbang pasulong na may tiwala ng isang lalaki na naniniwala na sa kaniya ang lahat ng nakikita. "Dennis Alcantara?" tanong ni Atiana Paz, kahit na ang tono niya ay nagpapahiwatig na alam na niya ang sagot. "Tama iyan, at kayo ay..." "Reginald Paz, abogado. Kinakatawan ko ang legal na interes ng aktwal na may-ari ng ari-arian na ito." Binuksan niya ang kaniyang briefcase nang may practiced efficiency at inilabas ang isang makapal na Manila envelope. "Ito ay para sa iyo." Kinuha ni Dennis ang envelope na may halatang pagkalito. Pinunit ito ng may kaswal na kayabangan. Pinanood ko ang mukha niya habang nagsimula siyang magbasa. Nakita ang eksaktong sandali nang ang pagkalito ay naging pagdududa. Pagkatapos ay naging panic. "Eviction notice," bulalas niya. Pumutok ang boses niya. "Ano ang ibig sabihin nito?" Inagaw ni Ara ang mga papel mula sa kaniyang mga kamay. Ang mga mata niya ay scanning sa legal na lengguwahe na may lumalaking alarma. "Nagsasabi ito na ang bahay ay pag-aari ni Ricardo, hindi sa iyo. Sinasabi nito na ang deed of gift mo ay pandaraya." "Ikinalulungkot ko," sagot ni Ating Paz ng may profesional na kalmado. "Ang aming investigation ay nagbunyag na ang dokumento na ipinakita ninyo bilang isang lehitimong transfer ng pagmamay-ari ay sa katunayan ay isang forgery na mahinang ginawa. Ang notary na ang selyo ay lumilitaw sa inyong mga papel ay namatay 2 taon bago ang di umano'y petsa ng paglagda." "Imposible iyan," sabi ni Dennis. Ngunit ang boses niya ay walang paninindigan. "Ang mas nakababahala," patuloy ni Atener Paz, "ang boses niya ay nagiging mas matalas, ay ang attempted fraud na ito ay naglalabas ng seryosong mga katanungan tungkol sa legal na standing ng inyong pamilya sa komunidad na ito. Mga katanungan na maaaring mangailangan ng isang ganap na pampublikong investigasyon sa inyong genealogical background, ang inyong tunay na pamana, ang inyong karapatan na gamitin ang pangalang Alcantara sa inyong mga transaksyon sa negosyo." Ang kulay ay ganap na nawala sa mukha ni Dennis. "Ano ang pinagsasabi mo?" "Ang tinutukoy ko ay ang uri ng investigation na magiging front page news sa pahayagan, Ginoong Alcantara. Ang uri na babasahin ng inyong mga business partner at client habang nagkakape. Ang uri na naglalabas ng hindi komportabling mga katanungan tungkol sa angkan at dangal ng pamilya." Hinawakan ni Ara ang braso ni Dennis. Ang mga kuko niya ay bumaon sa mahal niyang suit jacket. "Anong genealogical background?" "Mayroon kayong 30 araw para lisanin ang premises." Pagtatapos ni Atener Paz, isinara ang kaniyang briefcase. Habang naglalakad ang mga abogado pabalik sa kanilang sedan, napansin kong nanginginig ang mga kamay ni Dennis habang inilalabas niya ang kaniyang cellphone. "Ang mga business partner ko," sabi niya, hungkag ang boses niya. "Magtatanong sila." 3 araw makalipas, puno ang aming sala ng mga tao na hindi ko nakita sa loob ng mga buwan, marahil mga taon. Tumawag si Dennis ng emergency family meeting at ang pagmamadali sa boses niya ang nagdala sa kanila. Si Cousin Pedro, Peter, ay nakaupo ng matigas sa aming antik na sofa. Ang asawa niyang si Maria, Mary, ay nasa tabi niya, hawak ang kaniyang pitaka na parang kalasag. 2 sa mga business partner ni Denise, mga lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, na karaniwan ay tinatrato ako ng may magalang na paggalang, ang sumasakop sa mga silya malapit sa fireplace. Ang kapaligiran ay makapal sa tensyon at bahagyang nakatagong panik. Nakikita ko ito sa mukha ni Dennis, ang paraan ng bahagyang panginginig ng mga kamay niya habang nagpapabalik-balik siya sa harap ng lumang mahogany bookshelf ni Don Enrique. Si Ara ay nakaupo sa gilid ng isang ottoman, ang karaniwan niyang composure ay basag na parang sirang salamin. "Salamat sa inyong lahat sa pagdating ng napakaikling paunawa," nagsimula si Dennis. Ang boses niya ay nagdadala ng forced confidence ng isang lalaki na sinusubukang kumbinsihin ang sarili niya tulad ng kaniyang mga tagapakinig. "Kami ay nakikipag-ugnayan sa isang krisis ng pamilya dito. Isang legal na pag-atake sa aming tahanan, sa aming pamana, lahat ng kinakatawan ng pangalang Alcantara.
Tumingin siya sa akin ng may bahagyang pagkadismaya. Ang tatay ko ay naiimpluwensyahan ng isang walang prinsipyo na abogado na pumupuno sa ulo niya ng mga kasinungalingan tungkol sa pagmamay-ari ng ari-arian at kasaysayan ng pamilya. Sa edad niya, sa stress ng pag-aalaga kay nanay, sa tingin ko ay nalilito na siya sa katotohanan. Hindi komportable si Pedro sa sofa. Si Carding ay laging matalas ang isip. Dennis, ano ba talaga ang iminumungkahi mo? Iminumungkahi ko na kailangan nating isaalang-alang ang conservatorship, sabi ni Dennis. Nagmamadali ang mga salita. Si tatay ay gumagawa ng mga desisyon na maaaring sirain ang reputasyon ng pamilya na ito, sirain ang lahat ng binuo namin. Naniniwala siya sa mga conspiracy theories tungkol sa mga forged documents at genealogical investigations. Sumandal si Maria. Ang boses niya ay banayad ngunit nag-aalala. Ricardo, Wilder, mahal, totoo ba ito? Nagkakaproblema ka ba sa alaala o paghuhusga? Tumingin ako sa paligid ng silid sa mga taong ito. Ang ilan ay pamilya, ang ilan ay business associates, lahat ay nakakilala sa akin sa loob ng mga dekada. Nakita nila akong nagtatag ng matagumpay na karera, nagpalaki ng anak, nag-alaga sa asawa ko sa kaniyang sakit. Ang mungkahi na ako ay mentally incompetent ay napakawalang kabuluhan. Hindi, Maria, mahina kong sabi, tumayo mula sa aking upuan. Ang alaala at paghuhusga ko ay ganap na malinaw. Sa katunayan, gusto kong ibahagi sa inyong lahat ang isang bagay na maaaring magpaliwanag kung bakit desperado si Dennis na siraan ako. Naglakad ako sa maliit na mesa sa gilid kung saan inilagay ko ang lata ng tabako ni Don Enrique kaninang umaga. Alam kong darating ang sandaling ito. Tama si Dennis sa isang bagay. Ito ay tungkol sa kasaysayan ng pamilya at pamana, ngunit hindi sa paraan na iniisip niya. Tay, huwag! Nagbabala si Dennis. Matalas ang boses niya sa panig. Mahihiya ka lang. Ang tanging taong dapat mapahiya, sabi ko, binubuksan ang lata at inilalabas ang mga naninilaw na papel, ay ang lalaking naglaan ng buong buhay niya sa pagmamalaki sa isang pangalan na hindi karapat-dapat sa kanya. Natahimik ang silid. Naririnig ko ang luma na grandfather clock na tumitiktak sa hallway, ang malayong tunog ng trapiko, ang matalim na paghinga ni Maria. Ang tunay kong pangalan ay Marcus Thompson. Patuloy ko, hawak ang birth certificate para makita ng lahat. Inampun ako bilang isang sanggol ni Don Enrique Alcantara matapos ang aking biological father, si William Thompson, ay inakusahan ng pagbebenta ng mga lihim ng estado at namatay sa bilangguan sa halip na harapin ang paglilitis. Namutla ang mukha ni Pedro. Ang kamay ni Maria ay lumipad sa kaniyang bibig. Nagpalitan ng tingin ang mga business partner na nagsabi ng marami tungkol sa biglaan nilang pagnanais na maging sa ibang lugar. Itinayo ni Dennis ang kaniyang investment firm sa mga relasyon sa politikal na elite ng lungsod, sabi ko. Lumalakas ang boses ko sa bawat salita. Nagtiwala ang mga client niya sa kaniya dahil naniniwala sila na siya ay nagmula sa marangal na lahi ng Alcantara. Ngunit hindi siya. Siya ang apo ng isang lalaki na inakusahan ng pagtataksil at bawat handshake, bawat deal, bawat relasyon sa client ay itinayo sa kasinungalingang iyan. Natahimik ang silid habang nakatingin ang lahat sa anak ko ng may pandidiri. 6 na buwan na ang lumipas mula nang nakakasira ng loob na hapon na iyon sa aming sala at ang katahimikan sa aming bahay-mansyon ay hinding-hindi naging napakapayapa. Ang uri ng katahimikan na nagmumula hindi sa kawalan, kundi sa kawalan ng toxicity mula sa pag-alis ng mga tao na nagdala lang ng tensyon at kasuwapangan sa aming tahanan. Umalis sina Dennis at Ara sa lungsod kinabukasan. Nabalitaan ko sa pamamagitan ni Cousin Pedro na inimpaki nila ang kanilang mga gamit sa kalagitnaan ng gabi na parang mga magnanakaw na tumatakas sa isang crime scene. Sa loob ng 1 linggo, gumuho ang investment firm ni Dennis. Ang mga client niya, ang mga prestihiyosong pamilya at mayayaman na labis na nagpapahalaga sa reputasyon ay binawi ang kanilang mga account ng napakabilis. Ang iskandalo ng kaniyang fraudulent deed, kasama ang revelation ng kaniyang tunay na pamana, ay nagpa-radioactive sa kaniya sa mahigpit na financial community.
Lumipat sila sa isang maliit na bayan sa labas ng Maynila. Sabi sa akin, nakahanap si Ara ng trabaho bilang receptionist sa isang beauty salon. Si Dennis, walang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Hindi siya tumatawag o sumusulat. Para sa akin, tumigil lang siyang umiral, parang isang multo. Ngunit ang kwentong ito ay hindi talaga tungkol sa pagbagsak ni Dennis. Ito ay tungkol sa kung ano ang dumating pagkatapos. Ang kalusugan ni Sion ay bumuti ng husto mula nang umalis ang stress sa aming bahay. Nang wala ang patuloy na tension, nang wala ang malulupit na komento ni Ara at ang mga entitled demands ni Dennis, nakahanap ang asawa ko ng isang uri ng kapayapaan na nagpahintulot sa kaniyang katawan na gumaling. Nahihirapan pa rin siya sa epekto ng kaniyang mga stroke, ngunit bumalik ang gana niyang kumain. Ang kaniyang pagtulog ay mapayapa at higit sa lahat, bumalik ang ngiti niya. Nagkaroon kami ng ilang pagbabago sa bahay. Ang silong na iyon kung saan natuklasan namin ang katotohanan tungkol sa nakaraan ko, kumuha ako ng mga kontraktor para baguhin ito sa isang bagay na maganda, isang maliwanag, mahangin na espasyo na may tamang ilaw at bentilasyon. Ito ay naging personal kong study room, may mga bookshelves at puno ng komportabling mga silya. Minsan umuupo ako doon sa gabi. Hindi iniisip ang mga sikreto na nakatago sa likod ng mga pader, kundi nag-e-enjoy lang sa tahimik na kasiyahan ng isang espasyo na binawi. Ang aming kapitbahay, si Lolo Pedring, Leopold, ay dumadaan na ngayon halos tuwing hapon. Siya ay isang balon na kasing edad ko na nakatira 3 bahay ang layo at naging isang malaking biyaya siya. Tumutulong siya sa paghahalaman, nagdadala sa amin ng mga gulay mula sa kaniyang hardin at higit sa lahat, tinatrato niya si Sion ng may banayad na respeto na nararapat sa kaniya. Nakakatawa kung paano ang pag-alis ng mga toxic na tao mula sa buhay mo ay nagbibigay ng puwang para sa mga tunay na mabubuti na pumasok. May natutunan akong malalim sa mga nakaraang buwan na ito. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo o apelyido. Ito ay tungkol sa pag-ibig, paggalang at tunay na pagmamalasakit para sa kapakanan ng bawat isa. Dala ni Dennis ang inampun kong pangalan, nakatira sa bahay ko, at tinawag akong ama sa loob ng 40 taon. Ngunit si Lolo Pedring, na 6 na buwan ko lang nakilala, ay nagpakita ng mas matinding diwa ng pamilya kaysa sa sarili kong anak. Ang pangalang Alcantara na dinala ko ng may takot sa loob ng maraming taon. Hindi na iyon ang nagde-define sa akin. Hindi rin ang pangalang Thompson na ipinanganak sa akin. Ako ay si Ricardo, Wilder lang, isang lalaki na nagmamahal sa asawa niya, nag-aalaga sa kaniyang hardin, at natutunan na ang pinakamahalagang mana na maaari nating iwanan ay hindi pera o ari-arian, kundi ang halimbawa ng kung paano natin tratuhin ang mga tao na umaasa sa atin. Iniligtas ako ni Don Enrique sa kahihiyan ng mga akusasyon sa aking ama, ngunit sa huli, ang pagtayo laban sa kasuwapangan ng sarili kong anak ang tunay na nagpalaya sa akin. Tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat sa piso o sa mga titulo, kundi sa pag-ibig na ibinibigay natin at sa dignidad na pinananatili natin, kahit sa pinakamadilim nating oras. Sa pagbabalik tanaw sa totoong kwentong ito, napagtanto ko na nagkamali ako na halos ikawala ko ng lahat. Ginugol ko ang 72 taon sa pamumuhay ng isang kasinungalingan, dala ang bigat ng isang sikreto na hindi kailangang maging kahiya-hiya. Huwag kayong tularan sa akin. Huwag mong hayaan na ang takot sa paghuhusga ang pumigil sa iyo sa pamumuhay ng authentically. Ang katotohanan ay may paraan ng pagpapalaya sa atin, kahit na sa tingin natin ay sisirain tayo nito. Ang mga kwento ng lolo ko ay nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo o prestihiyosong mga pangalan. Ito ay tungkol sa mga tao na naninindigan sa iyo kapag dumating ang dilim, na nag-aalaga sa iyo ng walang inaasahang kapalit. Ibinigay sa akin ni Don Enrique Alcantara ang kaniyang pangalan. Ngunit ang hindi natitinag na pag-ibig ni Sion at ang tunay na pakikipagkaibigan ni Lolo Pedring ang nagpakita sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng tunay na pamilya. Ang totoong kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mana o kasuwapangan. Ito ay tungkol sa pamana ng karakter
na ipinapasa natin sa mga susunod na henerasyon. Maaari tayong pumili na magpalaki ng mga anak na pinahahalagahan ang compassion higit sa kayamanan, ang integrity higit sa status. Alam ng Diyos na nabigo ako sa bagay na iyon kay Dennis, ngunit marahil ang pagbabahagi ng mga kwento ng lolo ay makakatulong sa iba na maiwasan ang aking mga pagkakamali. Ang pinakadakilang aral mula sa totoong kwentong ito: huwag kang maghintay ng krisis upang ibunyag ang tunay mong sarili. Huwag mong hayaan na ang pagmamalaki at takot ang magnakaw sa iyo ng tunay na relasyon. Ang mga tao na talagang mahalaga ay mamahalin ka dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa pangalan na dala mo o sa bahay na pag-aari mo. Hindi ako si Ricardo Alcantara. Marcus Thompson ang totoo kong pangalan. Isang lihim na iningatan ni Don Enrique ng 43 taon. Ang katotohanang iyan ang magiging sisirain nito ang pundasyon ng pride at negosyo ni Dennis. Ang buong career niya ay nakasalalay sa isang apelyido na galing sa kasinungalingan. Wala siyang ideya na ang dangal niya ay nakatali sa isang pangalang peke. Mula sa silong na iyon, nagbago ang lahat. Tinawagan ko na ang aking abogado. Magsisimula na ang aming plano. Aabangan natin mga kapatid kung sino talaga ang mapapahiya. Dahil ang dangal, mas mahalaga kaysa sa mana. Huwag kayong aalis. Ibalik natin ang dangal